po napipredict na ng mga DD shit vlogger na etong si Bongo at etong si Bato de la Rosa, malaki ang posibilidad na sumablay pagdating ng impeachment trial nito pong si Sara Duterte. Kasi nag-iiba na ngayon ng tono nitong si Bongo, mga kababayan. Iba na po ang sinasabi niya, hindi katulad nung kay Robin Padilla, mga kababayan, na kahit hindi pa sila umuupo na hukom ng impeachment trial ni Sara Duterte, maliwanag na sinabi na po niya na hindi po siya boboto para ma-impeach etong si Sara. Sa madalit salita, i-acquit niya etong si Sara Duterte. Pero itong si Bongo, mga kababayan, iba na po ang sinasabi. So ngayon, bago tayo pumunta sa usapin na yan, pakinggan po natin etong nakita po nating balita na kung saan mukhang malabo daw, mga kababayan, na eto pong conviction ni Sara Duterte mangyari na dyan po sa Senado dahil nga sa nangyaring takbo ng eleksyon, mga kababayan, at naging resulta ng eleksyon. Ano po, so ngayon pakinggan po natin itong balita galing po sa UNTV na kung saan sabi po dito, conviction versus BP Duterte, mas mahihirapan sa Senado dahil sa resulta ng 2025 election ayon daw po sa isang analysis. So ngayon pakinggan po natin, mga kababayan, to. Magandang hapon, Jed. Ano ba ang sinasabing epekto ng resulta nitong 2025 midterm election sa impeachment ni VP Duterte? Magandang hapon, June. Ayon kay Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, sa nakikita nating resulta ngayon ng 2025 midterm elections, may posibilidad aniya na kaunti ang sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa madalit salita, parang sinasabi dito na malabo na mangyari na ma-impeach etong si Sara Duterte base po sa mga sinasabi ng ebidensya. Pero mga kababayan, hintay lang. Kasi ang sinasabi dito ni Bongo, basahin po natin. Yan. Sabi dito ni Bongo, mga kababayan, nung natanong siya about sa posibilidad na pag-upo po niya bilang hukom kung ano po yung gagawin niya, maliwanag po na sinabi niya dito, mga kababayan, ebidensya bilang one of the judge, that's the process. Kaya nga may impeachment court tayo. Pakinggan natin ang prosecution. Nandiyan po yung inaakusahan, yung sagot nila, and the defense team. Kami yung huhusga pagdating sa dulo, kaya ayoko munang mag-comment. Importante sa akin ay ang ebidensya. Kasi alam nyo ba, mga kababayan, kung tutusin, kayang-kaya na ni Bonggong manalo kahit wala ang mga Duterte, mga kababayan. Kumbaga, kaya na ni Bonggong buhatin yung kanyang sarili dahil nga po sa laki ng bilang na nakuha po niyang boto. Ngayon, mga kababayan, hindi natin masisisi si Bongo kung bakit ganito na yung sinasabi niya ngayon after niya pong manalo. Ang isa pa dyan, mga kababayan, kung titingnan nyo rin, hindi masaya yung mga vlogger ni Digong, especially si Maharlika, dahil nanalo si Bongo at etong si Bato de la Rosa, at hindi nanalo etong si Vic Rodriguez, mga kababayan, at yung ibang miyembro ng Duterte. Ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, iba na ang tono na binibitawan ni Bato de la Rosa, ni Bongo, sa kanyang talumpate buhat nung siya ang nanguna at nanalo sa pagkasenador. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon. Paliwanag ni Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, ang pangunguna ni Senator Bongo at Tsaka tandaan nyo, mga kababayan, nung naaresto si dating Pangulong Duterte, wala si Bato de la Rosa, pinatay niya ang cellphone niya para hindi siya matawagan dahil nga itong si dating Pangulong Duterte ay naaresto nung, kung matatandaan nyo, mga kababayan, nung mga panahon na eto pong si Duterte ay bumalik ng Pilipinas galing po sa Hong Kong. Sa takot ni Bato de la Rosa na maaresto, ano po ang ginawa niya? Saglip na magpakita siya ng presensya niya para ipakita sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na sumisimpatya po siya, pinatay niya ang cellphone niya at inuna niya ang pangangampanya. At ang isa pa dyan, mga kababayan, tandaan po natin kahit nanalo si Bongo at etong si Bato de la Rosa, may posibilidad, mga kababayan, na maaresto pa rin yang mga yan dahil meron pa pong ICC na nakaabang sa kanila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Makino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa alyansa ng administrasyon. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo,
Hindi maaasahan ni BBM yung mga yan. Dagdag pa niya, posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para Natatawa nga ako dito sa analysis na nagsasalitang ito na yun daw mga nanalo mga kababayan hindi daw pumaasahan ni PBBM. Natural mga kababayan, unang-una, hindi naman po si Presidente Marcos ang nag-uudyok at nag-uutos sa kanila na i-impeach etong si Sara. Unang-una dyan mga kababayan, taong bayan ang dapat tinitingnan ng mga politikong yan na nanalo ngayon dahil taong bayan ang naglukluk po sa kanila. Kaya nga hindi ko maintindihan ang sinasabi ng analysis na to mga kababayan na hindi daw maaasahan ni PBBM yung mga nanalong senador. Bakit? Hindi naman inuutusan ng presidente yung mga senador na yan na i-impeach etong si Sara. Bagkos mga kababayan, hinahayaan ni PBBM na mismong yung ebidensya ang makapagpa-impeach dito kay Sara. Pero na lamang kung itong mga nanalong senador na ito, ang interest nila ay suportahan itong mga Duterte at hindi ang mamamayang Pilipino. Naandudo na ang problema mga kababayan sa mga senador na yon. Pero yung papalabasin na parang inuutusan ng presidente, mukhang malabo. tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson tsaka si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan eh. Kaya nga mga kababayan, maliwanag naman na alam naman natin ang side ni Tito Sen, una pa lang na sa mamamayang Pilipino. Ganon din naman itong si Ping Lacson. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, kung matatandaan nyo yung kay Corona, nagbase lamang po sila mga kababayan sa sinasabi ng ebidensya. At ngayon, ang pagbabasihan naman nila sa darating na impeachment trial ni Sara Duterte, yung sinasabi ng ebidensya, hindi po yung sinasabi ng presidente. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Masyado namang bias mga kababayan. Ito pong analysis na ito, kahit nga nung ibinoto natin itong si Tito Sen at itong si Ping Lacson, alam naman po natin na hindi sila mga Marcos loyalists. Alam naman po natin na yung intensyon at interest po nila ay pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging diba? senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Ang babaw ng analysis na ito. Eto ba mga kababayan, sinasabi nilang expert daw kapag ka nagsasalita. May expert ba na sinasabi at pinapalabas sa publiko na Malacanang yung nagpapa-impeach dito kay Sara? Maliwanag naman na kaya po si Sara Duterte ay humaharap sa kanyang impeachment trial kasi meron po siyang dapat ipaliwanag na hindi niya kayang ipaliwanag. Yung pagkawala ng 612.5 million pesos na pera ng taong bayan. So ngayon, ang parang ang dating kasi kung papakinggan yung sinasabi, nito pong analysis na in-interview ito, masyado kasing bias, pinapalabas niya sa publiko na Malacanang yung nag-uutos mga kababayan do sa mga senador na ipa-impeach etong si Sara Duterte. Alam naman natin at nasaksihan naman nating lahat nung nahiring ito sa Senado mga kababayan yung issue ni Sara Duterte, maliwanag naman kung ano yung hinahabol sa kanya ng sambayan ng Pilipino at kung bakit siya nahaharap sa impeachment na usapin. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Binigyang diin ng eksperto na ang 12 partida na eksperto pa mga kababayan. ang pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon. Kaya may posibilidad na mas mahirap isakatuparan ang impeachment kay Vice President Duterte. Nakaambang impeachment trial sa kanya, yung pag-endorso niya sa mga kandidato o senador na sinusuportahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Sabi dito ni Naruto, ayan, yung pangalan niya sa YouTube. Kaya nga kaduda-duda si Bongo at Bato. Kaya nga alam niya mga kababayan kung sino ang talo dito sa pagkapanalo ni Bongo at saka nitong si Bato de la Rosa. Yung mga didishit na nagtiwala. Bakit? Mga kababayan, kasi unang-una yung talagang mismong naandudo nung naaresto itong si dating Pangulong Duterte, nagpakita ng suporta at simpatya, yun yung itinatwa mga kababayan ng mga didishit at hindi po nila dinala.
Ang dinala nila at sinuportahan nila at ibinoto nila walang iba kung hindi etong si Bato de la Rosa na hindi mahagilap kapag kailangan ni Duterte ng tulong ni Bato de la Rosa. At etong si Bongo mga kababayan na ngayon ay nag-iiba na ang sinasabi. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Maging yung sa pag-endorse niya kay Senator Amy at kay Senator Camille Villar. At sinabi rin ni VP Duterte na ipinapaubayan niya na sa kanyang mga abogado ang preparasyon para rito sa impeachment trial at binanggit niya rin na at peace o panatag siya anuman ang magiging resulta ng nasabing trial. Balik sa iyo, Jude. Oo, Jed, isang tanong lang. Doon sa pahayag ka, Ay, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito ako nagdududa din ako sa nangyaring resulta ng butuhan. Ano po kasi mga kababayan sa totoo lang, nung bumuboto ako mga kababayan, nung A12 kahapon, ano ba ngayon, A13. Nung bumoto ko mga kababayan, mayat maya nasisira yung BCM. Yung machine, mayat maya nasisira. Meron pa nga akong kasabay mga kababayan na ilang beses nang ipinasok yung balota, talagang hindi po tinatanggap. At malimit masira yung machine mga kababayan. Yun yung reklamo ng ilan sa mga kababayan Pilipino natin. Ang masaklap pa nga po dyan mga kababayan, yung iba mga kababayan Pilipino po natin ang tagal na naghintay at pumila dahil nga nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng glitching yung mga machine mga kababayan. Tapos ang pinakamasaklapan nito, kung titingnan ninyo, nung nagkaroon mga kababayan, nasan ba yung ano dito? Yan. Nung inilalabas na mga kababayan sa screen, yung mga bilang mismo, yung resulta ng ongoing na bilangan ng boto, biruin nyo si Abalos nakakuha ng 8,600,000 mahigit mga kababayan na boto sa mga kababayan Pilipino po natin. Samantalang etong si Amy Marcos na nasa rank 11 ay nakakuha ng 8,200,000 mahigit na boto. Kung tutusin, mas mataas pa etong si Abalos kaysa po dito kay Amy Marcos. Pero si Abalos nakalagay po sa rank 16. At etong si Amy Marcos nakalagay sa rank 11. Ganyan po katindi mga kababayan. Tapos alam nyo pa yung pinakamasaklap, habang ongoing yung botohan nung Mayo 12, nung Lunes, dire-diretso naman ang paninira ni Amy Marcos dito po kay Secretary Benhur Abalos. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, hindi deserve ni Amy Marcos yung pagkapanalo po niya. Kung siya man ay pinalad at nanalo at nakapasok sa top 12 mga kababayan, hindi po niya deserve yun. Kasi gumamit siya mga kababayan di umano ng maduming paraan para lang makuha ang posisyon at makabalik sa Senado mga kababayan. So ngayon, balik tayo dito. Ayan, kahit ako nagdududa din, pero since nandyan na yan, may nanalo na at yan na yan, yung lumabas mga kababayan. So kailangan na lang nating suportahan yung mga nanalo na yan. Tingnan natin kung ano ba ang gagawin ng mga yan na trabaho ulit sa Senado. Kasi ang mga kababayan Pilipino po natin, yung iba hindi po talaga natututo. Biruin nyo, lantaran ng binabanatan yung kapatid pero ibinoboto pa rin. Nananalo pa rin mga kababayan. Biruin nyo, wala nang ginagawa sa Senado. Kung hindi, pag-aaksaya ng pera ng taong bayan, binoboto pa rin at nananalo pa rin. Tapos kapag dumarating na naghihirap yung buhay nyo, nakakaramdam kayo ng matinding kahirapan, isisisi naman ninyo sa gobyerno. Kayo naman ng boto ng mga kandidato na wala naman talagang silbi at wala naman nga talagang pakinabang. Ang ginagawa lang ay mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Tapos ngayon, tulad niyan, pagka nagtataas ang presyo ng bilihin, nagmamahal ang mga bilihin, isisisi nyo sa presidente. Kayo nga yung nagluluklok ng mga senador na wala naman talagang silbi. Ngayon mga kababayan, etong nangyaring resultang ito, yung pagkaka-re-elect dun sa mga tao na alam naman nating nag-aksaya talaga ng pera ng taong bayan, yan ay patunay na hindi pa rin natututo ang iba sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Gabi ni Vice President Sara Duterte, Jed. And ano ang ibig ipahatid ng mensahe na yon sa mga kababayan natin at maging sa administrasyon? June, gaya nga ng mga binabanggit ni Vice President Sara Duterte, nais niya ng mga kandidato o mga leader na siyang magbibigay ng totoong pagbabago o dun sa mga hinahanap ng publiko na makakatulong para makapagpaganda hindi lang ng buhay ng publiko kundi ng bansa, June.
Pero meron bang halong parang, hindi naman pagbabanta, pero may sinasabi siya parang pananagutin yung mga dapat managot na may puntong ganon, Jed eh. Ano ba ang take doon? Di ba talaga doon, Jed? June, sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na doon sa pag-aresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa itong political attack sa kanilang pamilya dahil nakikita niya na kalaban sila ng administrasyon at ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na sirain yung kanila. Tsaka mga kababayan, ano sabi dito? Basahin natin. Isa lang sasabihin ko, there's smoke, there's fire. Pera pinagana dito, even malapitan. Alam nyo kasi mga kababayan, sa akin lang naman kasi, putik ang laki ng lamang ni Abalos nung una eh. Tapos biglang nakakapagtaka. Si Amy Marcos mga kababayan, talagang bumulusok pataas. Nakakapagtaka lang kasi. So ngayon, kung titingnan nyo, kung iisipin ninyo, marami pa rin talaga sa mga Marcos loyalists ang sinuportahan etong si Amy Marcos mga kababayan. Tapos i-plus nyo pa yung pagkakadala sa kanila ng Iglesia ni Cristo. Ano po, yun po yung isa sa nakapagpapanalo kay Amy Marcos. At saka yung iba sa mga kababayan Pilipino po natin na Marcos loyalists na kahit kita na hindi kayang ipagtanggol ni Amy Marcos, etong si former President Ferdinand Marcos Sr. noong mga panahong binabastos ni Sara Duterte, binoto pa rin nila etong si Amy. Alam nyo kasi mga kababayan, hindi din natin masisisi yung iba sa mga kababayan Pilipino po natin kung bakit pinagkatiwalaan pa rin nila etong si Amy. Kasi siguro yung ibang mga Marcos loyalists tinitingnan pa rin etong si former President Ferdinand Marcos Sr. Bilang isang tao na sinusuportahan po nila. Iginagalang nila, kaya naawa sila dito po kay Amy Marcos. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, kahit ako nagtataka ako sa nangyaring resulta. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, naandya na yan, may mga nanalo na, sana magtrabaho sila ng maayos at wag puro batikos sa gobyerno ang gagawin nila pagka naupo na po sila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kanilang pangalan, kaya nais niya na mapanagot yung mga sangkot doon sa pag-aresto sa kanyang ama na sinasabi niya unconstitutional o labag sa Constitution. Last na lang, Jed. Nangangahulugan ba ito, nahudyat ito ng mas malakas na Vice President na harap ngayon sa administrasyon? Yes, doon posible nga yan dahil nakikita naman natin na sa mga pahayag ni VP Duterte, binanggit niya na confident siya sa mga abogado niya dahil binanggit din ng kanyang mga abogado na itong kinakaharap na impeachment ay confident sila na may papanalo nila ito, Jude. Maraming salamat, Jed Neresina, live na nagulat mula sa Quezon City.